ang bawat isa? Amen. So, alam niyo po dito po sa church, hindi po tayo pwede mag-endorse, no? Okay, so, although ang politics ay hiwalay sa religion o sa ating sa church, kasi iba tayo ng discernment pagdating po sa ating susuportan. Pero, we lay down guidelines. Amen. So, sa mga tatayo po, no, just reminder po na hindi po natin pwedeng gamitin yung pulpit to para po mag-endorse. No? Pero alam niyo naman kung sino yung mga dapat iboto. Amen. So, mayroon po tayong mga guidelines. At trabaho po natin bilang church ay ipanalangin po yung ating bansa. Amen. Bago mag-eleksyon, iba-iba tayo ng sinusuportahan. Pero pagkatapos po ng eleksyon, iisa na lang po yung ating. Kapag meron na pong itinalaga, iisa na lang po. Sila po yung susuportahan po natin. Amen. Ang pagpapasakop po sa ating government ay pagpapasakop din po sa kalooban po ng Panginoon na tayo po magpasakop din. Amen. At tulad po natin na tayo po nagmi-minister sa church, ang mga na-assign po sa ating gobyerno, sila rin po ay ministers ni Lord sa community. Amen. Kaya kailangan po nila ng kanilang mga panalangin. So naman po yung napapanood natin sa mga TV, napapakinggan sa mga radios, nababasa sa iba't ibang platform. Bilang mga Christian, hindi po tayo nananahimik. Pinagpe-pray po natin sila. Amen. Alam niyo po yung ating prayer ay powerful na tools para po ang ating pong bansa ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Pinagpala na po ang Pilipinas. Amen. At masalo pong pagpapalain. At alam niyo po, base po sa pag-aaral, ang tagumpay ng bansa, alam niyo po, pinag-aralan po yan eh. Kung meron mang gagawin ng Diyos sa isang bansa, alam niyo po, sinisimulan po ng Diyos sa church. Amen. Kunyari po, magkakaroon po ng pagpapala sa isang bansa. Bago niya pagpalain ng isang buong bansa, ang unang nakakaranas ng pagpapala o ang unang nakakaranas ng galaw ng Panginoon ay ang mga church, ang body of Christ. Amen. Kaya importante po yung ating gagampanan para ang ating bansa po ay patuloy na makaranas ng pagpapala. Amen. So lagi po natin pong ipagpipray yung ating bansa. Amen. At ngayon po, at alam ko po na tayo po ay ready na po makinig ng salita ng Diyos. Ready na po ba tayo? Amen. So, salamat din po pala sa lagi po natin nakakasama sa ating morning prayer. No, ini-invite po natin ang bawat isa na tumalo po sa ating morning prayer. Amen. Hindi ka lang po mabubusog sa salita ng Diyos. Hindi ka lang mabubusog sa fellowship. Alam niyo po sa morning prayer, talagang parang magkakapatid na po tayo. Amen. Para na po tayo mga isang pamilya talaga wherein nalilay down po natin yung ating mga prayer items, yung mga prayer requests, at nararamdaman po natin yung suporta hindi lang po mula sa Panginoon, kundi sa ating mga kapatiran. Amen po. So, every Saturday po yan, inaanyayahan po natin ang bawat saan kayo po ay available. Dalo po tayo. Amen. So, kahit hindi po Sunday, patuloy nating mararanasan ang Panginoon. So, hindi po limited ng Sunday lang. Amen. Yung ating karanasan sa ating Panginoon. Actually, everyday pwede po natin siyang maranasan. Amen? So, sabi po, gusto ko pong share itong verse na to bago po tayo dumako sa ating pinaka-main topic. Sabi po sa John chapter 7, verse 37 to 38. Sabi po dito, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Amen. Sabi po daw sa last days, o maybe sa panahon na bago ipako si Jesus, sumayo si Jesus, bago dumating yung crucifixion, bago yung last supper, ako nagtuturo, tumayo si Jesus and cried out. No, hindi niya lang basta sinabi, he cried out. Okay, ng buong passion, ng buong damdamin, God is telling the people, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, out of his heart will flow rivers of living water. Amen. At alam niyo po, yun po yung kalagayan ng churches ngayon.
Maraming church ngayon ang thirsty. No? Maraming buhay ngayon ang nauuhaw. No? Parang we're looking for something na parang makakasatisfied sa atin. We're looking for something na pwedeng pumuno sa atin. We're looking for something na pwedeng kumumpleto sa atin. And God cried out, sabi niya, if anyone thirsts, kung ikaw ay nauuhaw, sabi po dito, let him come to me and drink. And God is telling us na sa lahat ng mga longings na meron tayo, no? Only God can fill. Si Lord lang po yung pwedeng pumuno ng ating mga uhaw sa ating mga buhay. Amen? At ang maganda po doon, yung mga pinupuno po ng Diyos, sila po yung mga taong nagsasabing, Lord, nauuhaw ako, kailangan kita. Amen? So maybe we're attending church every Sunday, pero kumusta po ba yung condition ng ating mga puso? Amen? Tayo po ba ay nauuhaw at nananabik at gusto po nating tumanggap mula sa Panginoon? Amen? Alam ko po tayo po every Sunday, kumbaga maraming mga tao every Sunday, they're going to church. No? At nakakalungkot, maraming mga tao na nagsisimba sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa iba-ibang religion, just para lang matugunan at mapunan ang kanilang religious, religious na obligation. Kumbaga, gusto lang nilang matugunan yung kanilang obligasyon ko bilang Kristiyano, obligasyon ko para ganito, kailangan ko umattend. Then after umattend, pupunta sila at lalabas sila ng mga churches ng parehas na kalagayan at parehas na kondisyon. And God is telling us na kapag tayo po'y lumalapit sa Kanya, ito po yung mangyayari. Sabi po dito, and out of his heart will flow rivers of living water. Yung bang nauuhaw ka lang, hindi lang papawiin ng Diyos ang iyong uhaw, kundi yung tubig na yung ininom ay hindi ka na mauuhaw muli. Amen? Kumbaga, pumasok ka sa church na ganito yung kalagayan mo, lalabas ka na pinagpala ka. Kung pumasok ka ng church, ikay nagululumihanan. Kung ikaw ay pumasok sa church, puno ka ng takot tungkol sa buhay. Kung ikaw ay pumasok sa church, ang dami kumbaga hindi mo alam kung paano haharapin yung mga susunod na buwan, paglabas mo sa church, iba ka na. Pinalakas ka na, pinagpala ka na. At alam niyo po, yung resulta kung paano ka lalabas sa church, ay nakadepende kung paano ka pumasok. Okay, ikaw ba ay pumasok ng nauuhaw? Amen? O maybe tayo ay pumapasok, sometimes tayo ay nasa church na tapos nakaupo tayo. Amen? Tapos, pero somehow, ang nasa isip po natin, ano kaya lulutuin ko mamaya tanghalian? Paano ko kaya mababayaran siya? Paano kaya kami sa araw ng bukas, may pasok na yung mga bata? Ano kaya babaunan? Sometimes talagang, even yung mga concerns of life, dala-dala natin. Although, alam niyo po, okay lang na dalhin po natin sa Panginoon yung lahat ng concerns natin. Kasi sabi ng Panginoon, ibigay po natin yung lahat ng alalahanin natin sa Kanya. Pero bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na pawiin yung ating mga buhaw. Amen. At alam niyo po, we are blessed. We are blessed tayo po nakakadalo sa church kasi ito po yung nagiging avenue o opportunity kay God para i-restore po tayo. Maybe yung ibang tao sometimes parang Sunday ka na nga lang, day off mo, pupunta ka pa ng church. Magpahinga ka na lang sa bahay para mas marelax ka. Pero alam niyo po, ang tunay na kapahingahan ay hindi sa absence ng work. Amen? Kasi kahit wala kang work, minsan pagod pa rin ang isip at puso. Ang tunay na kapahingahan, ang tunay na rest, ay matatagpuan po natin kapag nararanasan po natin yung presence ni God. Amen. Kaya kanina sa praise and worship, no? Kumbaga, ilang minutes lang yung praise and worship natin. Kumbaga, i-grab natin yung opportunity na, Lord, ililay down ko sa iyo lahat, Lord, ibubuhos ko sa iyo lahat. And when we lay down everything together, alam niyo po, ang Lord ay pinupuno yung ating mga baso, yung ating mga puso. Amen. And that is my prayer today. No? Na God will fill up everything
Pipil up po ni Lord yung ating mga puso at lahat ng mga needs na meron tayo. Ano man yung needs na meron po tayo ngayon. Ano man po yung mga prayers na meron po tayo ngayon. Alam niyo po, hindi po nagbabago si God. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. And God is not just willing. He is also able. Amen. Hindi lang po gusto ng Panginoon ay kayo pagpalain. Kayang-kaya niyang katugunin ang lahat ng ating mga pangangailangan. And maybe today is your day. Amen. Today is our day. No, ito po yung araw natin, kaya be ready po. Amen. Tulad po ni Zacchaeus. Amen. Si Zacchaeus sabi niya, hindi ako papayag na hindi ko maranasan si Jesus. Ang daming distraction. Amen. Ang lilit ni Zacchaeus, hindi siya makalapit kay Jesus, pero sabi niya, hindi ako papayag na hindi ko maranasan si Jesus. Hindi ko ma-encounter si Jesus. Pupunta ako magpapatiuna ako at kung kailangan akong umakyat ng puno para makita si Jesus, gagawin ko. Ayoko bukas, gusto ko ngayon. Pwede naman siguro, si Jesus, dadaan naman dito bukas lang. Si Jesus hindi pa naman ipapago bukas, sa mga susunod na araw, pwede siguro next time na lang. Hindi ganun si Zacchaeus. Sabi ni Zacchaeus, hindi ako papayag na umuwi ng ganito pa rin ang aking kalagayan. Hindi ako papayag na umuwi na dala-dala ko pa rin yung aking mga kabigatan. Hindi ako papayag na umuwi nang hindi ako pinapagaling ng Panginoon. Hindi ako papayag na umuwi nang hindi ko nararanasan ng Panginoon. And you know what? That desires, yung damdamin sa ating puso, yung kalooban na ganyan sa ating puso, si God mismo ang naglalagay niya. Because He will do something new today. Amen. Meron siyang gagawin bagong bagay. Kailangan na natin maging ready. Amen. Kailangan na natin buksan natin mga puso at patuloy naman ang palataya. Amen. So, kung paano po tayo pumasok, lagi po tayo mauhaw sa salita po ng Panginoon. At alam po natin ang Panginoon ay pupunin po tayo. And we will never be the same again. Amen. Wala pong lumapit sa Diyos na kanyang binigo. Amen? Wala pong lumapit sa Diyos ang binigo ng Diyos. Maybe binigo tayo ng ibang tao. Maybe binigo tayo ng mga mahal natin sa buhay. Maybe nabigo tayo sa mga taong nilapitan natin, pero ibahin mo si Lord. Kasi si Lord, gusto ka nang lumapit at hindi kanya palalapitin, kapatid, kundi kanya kayang katugunin. Hindi niya sasabing lumapit ka kung wala siyang kayang ibigay sa'yo. Hindi niya sasabing lumapit ka kung hindi ka niya kayang punuhin. Hindi niya sasabing lumapit ka kung hindi niya nalalaman ang iyong kalagayan at kung hindi niya gustong ikay katugunin sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Amen. So, ang kailangan na po natin gawin, sabi po doon, admit na we need God. No? Kung admit natin, Lord, kailangan kita. No? Lord, kailangan kita. Although ang mundo ay maraming ino-offer. Ang mundo ay maraming ino-offer na pansamantalang satisfaction. Amen? Hindi ito maalis ang tanging pwede lang magpuno ang ating mga pangangailangan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi ito maalis ang katotohanan na tanging ang Panginoon lang ang solusyon sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen. Tayo po'y lumapit sa Panginoon at patuloy na buksan po natin ang ating mga puso na, Lord, handa akong tanggapin ang iyong salita. Lord, alam ko na ang iyong salita ay makapangyarihan. Alam ko na ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo na hindi ito nagagampanan ang purpose nito sa aking buhay. Ibig sabihin, kapag may pangako ang Diyos sa iyo, hindi ito babalik kay Lord na hindi nangyayari yung pangako. Amen? So, hindi pwedeng bumalik ang pangako ng Diyos o ang salita ng Diyos na hindi nagagampanan o hindi nangyayari ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nung sinabi ni God na you will be blessed and you will be a blessing, hindi babalik ang salita ng Diyos o yung pangako ng Diyos na yun hanggang hindi ito nagmamanifest sa iyong buhay. Amen? Hindi babalik yung salitang the Lord is our healer kung hindi nagmamanifest yung kompletong healing sa iyong buhay. Amen? And God sent, pinadala ng Diyos ang Holy Spirit. Amen? Alam niyo, ganun tayo iniibig ng Diyos. Na hindi niya lang sinabi at binigay sa iyong pangako, pinadala niya pa yung Holy Spirit. Amen?
Naniniwala po ba tayo na meron tayong Holy Spirit? Amen. At ang Holy Spirit na yun, ang trabaho niyan, ay siguraduhin araw-araw yung bawat pangako ng Diyos ay patuloy na nararanasan po natin sa ating mga buhay. So hindi lang ikaw yung nakikipagsuntukan o lumalaban sa buhay, everyday, kasama mo yung Holy Spirit, umaagapay sa iyo, pumapawi ng iyong mga dalamhati, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng tapang, nagbibigay ng kapayapaan, kahit sa gitna ng bagyo. Amen? So we have the Holy Spirit. Amen? Sometimes talagang nai-stress lang tayo kapag ang thoughts natin o kapag ang mindset natin ay nakatingin na lang tayo sa limitations natin o sa limitasyon ng resources na meron tayo. But when we acknowledge, when we realize na ang buong puwersa ng langit ay backing us up o binabakapan tayo ng langit. You know, yung sinabi ni Jesus Christ na I will never leave you nor forsake you, kasama po na ang buong puwersa ng langit ay kasama po natin sa araw-araw. Amen? So every time na may mga challenges tayo, huwag kang magfo-focus sa iyong limitations. Huwag kang magfo-focus sa sinasabi o kung gano'ng kalaki yung mga kinakaharap natin. You know what? God is faithful. Amen? And in His perfect time, God will make it happen. Amen? Sa tamang panahon, ito po yung pangyayarihin ng Panginoon. At sa mga testimonies na narinig po natin, ang Diyos po, pinatunayan po na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Amen? Sa mga panahon na kahit hindi natin nakikita, sa parang hindi natin nauunawaan, pero behind the scene, hindi natutulog ang Diyos. Amen? Ang Diyos po ay mataimtim na kumikilos sa ating mga kalagayan. At sa tamang panahon at pagkakataon at kaparaanan, ito po yung ating pong makikitang nagmamanifest sa ating mga buhay. Amen? So, ibig pong sabihin, lahat ng sitwasyon ng ating buhay, meron tayong kumpiyansa kasi hawak ng Diyos ang ating buhay. Ang Diyos, He is the Alpha and He is the Omega. Siya ang nagpasimula at Siya ang katapusan. Amen? So, ibig sabihin, siya po yung may alam ng lahat ng bagay sa ating buhay. Siya ang nagpasimula ng lahat sa ating buhay. At siya rin po ang may final say at may control ng ating mga sitwasyon. At you know what? Ito po yung dapat po natin maintindihan at dito na po papasok yung ating topic. Now, we must learn how to live in the love of God. Amen? Tayo po ay mamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So every day po, it is necessary. Importante po na tayo po ay nare-remind lagi na tayo po ay iniibig at namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. You know what? Kapag natutunan mong mamumuhay sa pag-ibig ng Diyos, sabi po sa Bible, i-share ko lang po. Sa 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love, which is the love of God, cast out fear. Okay? Sabi po doon, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. So, ang pag-ibig daw, ang perfect love ni God, hindi ang love mo kay Lord. Amen? Ang perfect love ni God for us, ang pumapawi ng ating mga takot. Alam niyo po, everyday, ang dami mga tao po ang nagkakasakit. Hindi dahil sa mga, kundi sa takot. Alam niyo ba na ang takot ay nakakapagbigay ng sakit? Ang stress ay nakakapagbigay ng sakit. At ang pinakamatindi po, ang condemnation ay nakakapagbigay ng sakit. Ayun po yung ugat ng ating mga sakit at karamdaman. Most of the time. No? Kapag kinokondemn po natin yung ating mga sarili, kapag tayo po ay nai-stress, no? Kapag hindi mo control yung situation mo, nai-stress ka. Kapag naaalala mo yung mga hindi magandang nakaraan mo, nadi-depress ka. Okay? Kapag inaalala mo yung kinabukasan mo, natatakot ka at yung mga stress, depression, fear, and condemnation, ito po yung ugat madalas ng ating mga sakit at karamdaman. Okay? Kapag tayo po ay nai-stress, nadi-depress, natatakot, at nakokondemn, nagkakaroon po ng reaction yung ating katawan. Okay, abnormal reaction. Ang tawag po doon ay psychosomatic diseases.
na dahil po ikaw ay nai-stress, ang iyong mga cells ay nagmamalfunction at nagkakaroon ng sakit at karamdaman. Amen. But when we understand, okay, kung gaano kalaki, kalawak, kalalim ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang sabi po doon, yung lahat po ng ating mga takot ay napapawi. Amen. Kaya kahit tayo po'y dumadaan sa mga hamon ng buhay ngayon, okay, kahit tayo po'y nakakaranas sa mga challenges of life, naku, Kuya Jason, di ko alam kung ano yung aking pinagdadaan. Amen. Gusto ko palitan. Amen. Alam niyo po, hindi nyo rin po alam yung aking pinagdadaanan. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan. Sabi nga po ni Bishop na-share lang po ni Bishop, sabi niya po, kung alam niyo lang yung aking pinagdadaanan, baka nauna pa kayong tumalon sa tulay. Amen. So, ibig sabihin, iba-iba yung ating pinagdadaanan. Bawat isa na nakakaharap natin, may kanya-kanya tayong battle. At bawat isa sa atin ay lumalaban. Amen. At kung gusto po natin maranasan yung tunay na katagumpayan, God is reminding us na tayo po ay mamuhay sa pag-ibig niya. Hindi tayo mamuhay sa takot. Okay? Everyday pag-gising mo pa lang, pag-gising mo sa umaga, okay? Minsan ang unang ini-entertain natin yung mga fears natin. Papasok na naman ako sa trabaho. Naku, yung boss ko, ganito na naman. Naku, ganito na naman yung mga bayarin. Naku, ganito na naman yung sinasabi ng doktor. Naku, ganito na naman yung sinasabi ng nanay ko. Ganito na naman yung sinasabi ng kapatid ko. Naku, ganito na naman yung kakaharapin ko ngayong umaga. Naku, hindi ko alam kung paano yung mga gastusin namin sa mga susunod na araw. Sometimes, kung meditate natin. Alam nyo tayo, magaling tayo mag-meditate no? Kumbaga, ang problema lang, hindi word of God ang meditate natin. No? We are expert sa pag-meditate kasi most of us ang meditate, puro mga problema, puro mga takot, puro mga pamamba. Amen. And God is reminding us, kung gusto natin makaranas ng totoong katagumpayan sa buhay, we must learn how to live in the love of God. Amen. So sabi po sa key verse natin, ito po yung ating key verse, sabi po sa 1 John 4, verse 16, sa New Living Translation. Maganda po sa New Living Translation. 1 John 4:16 sa New Living Translation. Sabi po dito, we know how much God loves us and we have put our trust in Him. Sa ibang version po ng New Living Translation, meron kasi 1997 New Living Translation, o 2001 pa yung isa. Pero po sa isang version po, bukod dito po sa version po na itong sabi po dito, we have put our trust in His love. God is love, and all who live in love live in God, and God lives in them. Okay, sabi po dito, and we know how much God loves us. Sabi doon, and yung second part is, we have put our trust in His love. Amen. So, it is one thing to know the love of God. It is another thing to believe in the love of God or to put our trust in the love of God. So, doon po muna tayo in knowing the love of God. Amen. Yung word na know po dito, ang ginamit po na word po dito is not just an intellectual knowledge of the love of God. It is the experiential knowledge. Na ang love ng Diyos ay hindi mo lang dapat alam, ito ay iyong nararanasan. Amen. Ito po yung ating nararanasan na hindi lang po natin, I know that Jesus loves me. Actually, lahat naman ng tao alam na mahal sila ng Diyos. Actually, pag tinanong mo sila, mahal ka ba ng Diyos? Walang magsasabing hindi. Most of them alam nila, pero alam lang nila. Pero tayo po, hindi lang po natin alam na mahal tayo ng Diyos. Ito po'y ating nararanasan. Amen. Everyday po ating pong nararanasan yung pagmamahal ng Diyos. Amen. So hindi lang po natin intellectually alam, ito po ay experientially nararanasan po natin sa araw-araw. Amen. Sabi po sa Lamentations chapter 23. Okay, sabi po doon, or Lamentations chapter 3 verse 23. Okay, the love of God, the steadfast love of God, they are new every morning. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa kada umaga. Amen. So ang pag-ibig po ng Diyos, ito po hindi po nauubos. Amen. Kung paano po tayo may kumpiyansa
kung paano po tayo may kumpiyansa na ang araw ay sisikat kinabukasan. Kayo ba may kumpiyansa na sisikat ang araw bukas? Amen. Kaya di ba minsan pag sige, babayaran ito bukas. Kasi kumpiyansa tayo. Amen. O kaya magkikita tayo bukas. O kaya mag-meet tayo bukas. Di ba may mga ganun tayo? Kasi kumpiyansa tayo na darating ang araw ng bukas. At ganun po inhalimbawa ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos. Na kung gaano tayo may kumpiyansa na hindi mapapawi o hindi mapipigilan ang pagsinag ng araw sa araw ng bukas, ganun din po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo ito mapipigilan maranasan every day. Bibigay bugbog ng pagsubok, bibigay meron tayong pinagdadaanan na mabigat, bibigay may mga challenges tayo. Kumbaga, talagang matitinding mga pagsubok ng buhay. Pero may mas kumpiyansa dapat tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ito yung ating laging nararanasan at laging mararanasan. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Ito lagi ko po itong sinasabi, no? Sometimes we are too busy meditating kung gaano kalaki yung ating mga problema. Sometimes we are too busy meditating kung gaano kadami yung ating mga kakaharaping problema to the point na nakakalimutan na natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. At ang maganda po sa pag-ibig po ng Diyos, hindi po ito nagbabago. Amen. Hindi po ito nababawasan. Sabi po sa Jeremiah, okay, chapter 31, verse 3. Basahin po natin. Sabi po dito, I have loved you with an everlasting love. Sabi po dito, the Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Amen. Huwag mong iisipin na pagka tumigil yung pagpapala o pagkat hindi mo nararanasan yung pagpapala ngayon ay naubos na yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Huwag mong isipin na pagkat dumaranas ka ng pagsubok at problema at yung mga challenges of life ay hindi ka na mahal ni Lord. Maybe ganun yung context ng verse na ito na dumating sa buhay ni Jeremiah na, Lord, mahal mo pa ba ako? Kung mahal mo ako, bakit ito nararanasan? Lord, alam mo ba yung aking mga pinagdadaanan? Lord, alam mo ba yung bigat ng aking kinakaharap? Lord, alam mo ba yung mga halos hindi ko na malaman kung paano haharapin yung araw ng bukas? Then the Lord spoke kay Prophet Jeremiah saying, you know, Jeremiah, I have loved you with an everlasting love. Amen. Sometimes, yung ating kapayapaan at yung kumpiyansa ay nakadepende sa mga circumstansya ng buhay na meron tayo. Amen. Sometimes, we feel blessed kapag ang daming blessing. No? To the point na sasabihin pa natin sa Facebook, feeling blessed. Na sometimes yung pagiging blessed natin ay nakadepende sa mga circumstansya ng buhay natin. But God is reminding us, I have loved you with an everlasting love. Amen. Simula pa nung day 1 hanggang sa mula Genesis hanggang Revelation, iniibig tayo ng Diyos. Amen. Hindi ito nakadepende sa iyong performance. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende kung gaano ka kabait. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakadepende sa kabaitan ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos dahil hindi dahil mabait ka, kundi iniibig ka ng Diyos dahil mabuti ang Panginoon. Amen. Iniibig ka ng Diyos hindi dahil sa tapat ka. Iniibig ka ng Diyos kasi tapat ang Panginoon. Iniibig ka ng Diyos hindi dahil sa mabuti ka. Maniwala ka, kapatid. Iniibig ka ng Diyos kasi napakabuti ng Diyos. At wala kang pwedeng gawin para madagdagan pa yung pag-ibig ng Diyos kasi simula pa lang, ibinigay niya na ang pinaka-the best na pagmamahal niya at wala kang pwedeng gawin para mabawasan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw sa iyo. Amen. So every day, pagkising mo sa umaga, mga kapatid, kung gusto natin mamuhay ng healthy living life, no? Huwag ka lang manood ng mga healthy living na videos on Facebook. Start your day meditating kung gaano ka iniibig ng Diyos. Start your day meditating na ang grasya ng Diyos ay napakasagana sa iyo. When we say grasya, ikaw ay pinagpapala ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. So huwag mong iisipin na tatanungin sa sarili mo, karapat-dapat ba ako? Do not question God. Lord, karapat-dapat ba ako? Kasi yun ang ibig sabihin ng grasya na pinagpapala ng Diyos ang hindi karapat-dapat.
Kasi kung karapat-dapat ka sa pagpapala, hindi grasya, na tawag doon, salary. In-earn mo yun, pinaghirapan mo yun, pinagtrabahuan mo yun, ang tawag doon sweldo. Pero yung ikaw ay nakakatanggap at tatanggap kaya hindi ka karapat-dapat, ang tawag doon ay grasya. Amen. So every day, i-start mo yung araw mo, not asking God, Lord, worthy ba ako na pagpalain mo? Lord, karapat-dapat ba ako na pagpalain mo? Huwag mo nang tanongin yan kasi pinagpapala ka ng Diyos dahil sa grasya niya. Okay, your disqualification qualifies you para sa pagpapala ng Diyos. At ang tawag doon ay grasya. Amen? Yung mga disqualification mo, ang nag-qualify sa'yo kasi ang grasya ay pagpapalain ka o ang grace o kagandahang loob ng Diyos o ang biyaya ng Diyos ay nararanasan mo kahit hindi ka karapat-dapat. However, after mo maranasan yung grasya ng Diyos, after mo maranasan yung pag-ibig ng Diyos, ang response mo o ang iyong magiging tugon ay sumunod sa Panginoon. Amen? So ang pagsunod sa Panginoon ay hindi na paraan ng pag-earn mo sa pagpapala ng Diyos. Ang pagsunod mo sa Panginoon, ito na yung katugunan mo dahil naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Ikaw ay nagpapatawad, hindi para patawarin ng Diyos, nagpapatawad ka na kasi una kang pinatawad ng Diyos. Nagagawa mo magpatawad sa mga kasalanan hindi mo maintindihan. Bakit mo ginawa yan? Kahit hindi pa nga nagsasorry sa yung mga taong nagkasala sa iyo, nagagawa mo magpatawad kasi una mo naunawaan na ang Diyos ay nagpatawad sa iyo. Amen. Ikaw ay nagbibigay, hindi dahil para bigyan ka ng Diyos, kasi naunawaan mo na ang Diyos, ibinigay niya na lahat sa iyo. Amen. Ngayon ang pagbibigay mo, ito yung response mo na kahit, di ba, pinag-aralan natin yung sa Church of Macedonia, na kahit dumadanas ka ng kahikahusan sa buhay, paghihirap sa buhay, hindi mapigilan ng kalooban mo magbigay, kasi naiintindihan at naunawaan mo, binibigyan ka ng Diyos araw-araw, pinuprovide ng Lord ang iyong mga pangangailangan, kaya it empowers you, at kaya ang response mo, nagbibigay ka. Kaya iba sinasabi na sa'yo, magbibigay ka pa ba sa church? Dami mo naman pangangailangan. Magbibigay ka pa ba sa church? Magbabayad pa tayo ng Meralco at ng ilaw at kuryente. Isa na yung tatlo na yun. Meralco, ilaw at kuryente. Okay? Tayo po, nagkakaloob pa rin kasi alam natin ang Diyos ay nag-provide na sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po. So let us meditate every day. Yung nabigat bago ka pumasok sa trabaho, bago ka mag-log in, Lord, alam ko, iniibig mo ko. At because you love me so much, kaya ko mag-share ng love. No? Kaya yung mga katrabaho mo, pagpasok mo pa lang, mangingitian mo. Kahit yung katrabaho mo na lagi ng chinichismis, parang gusto mo lang share ng ulam mo, no? Yung katrabaho mo na laging yung katrabaho mo na ang trabaho ay bantayan yung trabaho mo. Parang ang sinisip yung trabaho mo, iba yung trabaho niya, yung bantayan yung trabaho mo, parang gusto mo share ng ulam eh. No, yung mga taong hindi nakakaintindi sa'yo, yung mga taong nami-misinterpret ka, hindi na big deal sa'yo yun. No? Yung mga tao na hindi ka naiintindihan, hindi na big deal sa'yo kasi what matters most ngayon is alam mo na iniibig ka ng Diyos. At alam mo nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya minsan kahit walang laman yung bigasan mo, parang ano na, sabi nga ni Pastor Leo, Las Vegas. Amen. Las Vegas mo na yan. Okay? Hindi ka natatakot kasi, iniibig ako ng Diyos eh. Alam ko bago ako mapunta sa Las Vegas, alam ko, isusupply ng Lord ito. And God is faithful. Amen. Napatunayan po natin yan na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Laging may tulong tayo nararanasan dahil iniibig po tayo ng Panginoon. Amen. So every day, dapat hindi lang po natin intellectually know na tayo iniibig ng Diyos. Dapat experientially. Amen. Ito po yung ating nararanasan. Nalalaman po natin kasi ito po yung ating naranasan. Amen po? Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. So yung second part po, ang sabi po doon, binasa po natin sa 1 John 4:16, and we have put our trust in His love.
Amen. When we say we have put our trust in His love, it means na we are relying on God's love. Na ang dependency natin, ang buhay po natin, ay nakadepende sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hindi lang po natin naiintindihan o naunawaan, kundi tayo po ay nakadepende sa pag-ibig ng Diyos. Maybe ang buhay natin ngayon ay nakadepende sa, maybe yung iba nakadepende yung buhay nila sa trabaho, maybe yung buhay nila nakadepende sa mga relationship na meron sila, maybe yung buhay nila nakadepende sa tulong na nare-receive nila mula sa ibang tao, maybe yung buhay ng iba nakadepende sa kalakasan nila, na malakas pa ako, bata pa ako, maybe yung depende sila nakadepende sa business nila. Pero you know what? Those things are shakeable. Amen. Okay lang sana kung laging matibay at laging okay. Pero we understand na everything dito po sa mundo, all of those things are shakeable. All of those things are temporary. Amen. At kung meron man tayo, kung gusto po natin mamuhay ng may katagumpayan at merong stability, when we say stability, yung tibay, amen, na yung, alam niyo yung bahay na stable, bumabagsak na yung lahat, ang bahay mo pa rin, nananatiling nakatayo. Amen. Kapag kami malakas na bagyo, lumilikas na ang lahat, pero dahil ang bahay pa ay stable, ikaw lang yung hindi lumilikas. Kasi kumpiyansa ka na kahit gaano kalakas ang bagyo at gaano kalakas yung hangin, hindi magigiba ang bahay mo kasi stable. At ang buhay na may stability, ang buhay na may tibay, ang pamilya na may stability, ang pamilya na may tibay, yun po yung buhay at ang pamilya na nakadepende sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Na ang pag-asa natin ay hindi nakadepende sa ibang tao. Ang pag-asa natin ay hindi nakadepende sa sasabihin ng doktor. Ang kumpiyansa natin ay hindi nakadepende sa mga laboratory test natin. Kapag maganda yung laboratory result, kumpiyansa tayo. Kapag hindi maganda, panghihinahan tayo ng kalooban. Ang kumpiyansa at ang pag-asa natin ay nakadepende, walang iba, kundi sa pag-ibig lamang ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay stable, ang pag-ibig ng Diyos ay may tibay, araw-araw may kumpiyansa tayo na mararanasan po natin katagumpayan. Amen. So start looking. Amen. Ano niyo po yung words create pictures. Ang mga salita po ay nakakapag-create ng pictures. Kapag sinabi ko fried chicken, nag-create ng picture ito sa inyong isipan. Napakasarap ng fried chicken. Kapag sinabi ko lechon, okay? Kapag sinabi ko lechong baboy, nakakapag-create ito ng magandang picture ng lechon sa inyong isip. The same manner then when we say the Word of God, no? Na kapag sinabi po natin yung mga pangako ng Diyos, ito po ay nakakapag-create ng picture sa ating mga isip ng kung anong gusto gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So kapag sa umaga, instead na sabihin mo anong klaseng buhay ito, kapag sinabi mo anong klaseng buhay ito, mag-create ng picture na buhay na lang to. O kaya paano na tayo bukas? Alam niyo ba kapag sinasabi niyo, paano na tayo bukas? Yung paano na tayo bukas na nawawalan na ng pag-asa, ang picture na kinecreate dito sa iyong isip, wala ka ng pag-asa bukas, ito na mangyayari. And most, ang nakakalungkot lang, ini-spend natin yung energy natin sa mga iniisip natin, hindi naman talaga mangyayari. Amen? Sumakit lang yung balakang, sumakit lang yung braso, ano na to? Sometimes, kung ano na iniisip, nung sinabi natin, ano na to, kung ano na yung pictures na pumasok sa isip natin. But instead of saying yung words of doubt, stop declaring and confessing yung pag-ibig ng Diyos. Alam ko, mahal na mahal ako ng Diyos. Ano man ito, alam ko, pagagalingin niya. Ano man yung mga challenges ko sa araw ng bukas, alam niyo po, kung meron mang certain ngayon, yun yung change. Kasi lahat uncertain. Okay? Ito yung sabihin, kung meron mang hindi nagbabago, yun yung pagbabago. Kasi laging may nagbabago. At alam niyo ba, kahit ang bukas ay uncertain, ang Diyos ay nananatiling certain. Kahit ang bukas ay hindi po natin alam, meron pa rin tayong kumpiyansa kasi alam natin na ang Diyos ang may hawak ng ating mga bukas. Amen? So if we don't know ano man yung mangyayari bukas,
We don't know ano man yung mangyayari sa mga susunod na taon, sa mga susunod na panahon sa ating bansa. Meron tayong kapayapaan at kumpiyansa kasi alam natin, nakatayo tayo, ang buhay natin ay nakadepende sa stable, sa powerful, unending love of God. Amen. Amen? So meron po tayong kapayapaan. Sabi po sa Romans chapter 8, simulan po muna natin sa 27, simulan po natin sa 37. Sa 37 po muna tayo rito. Then, yung susunod po, yung following verses na po. Romans chapter 8, verse 37. Sabi po dito, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Amen. Sabi po dito, yet in all these things, we are more than conquerors. Amen. Through Him who loved us. Amen. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung victory o yung pagiging more than conqueror mo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi pag hiniwalay mo yung victory sa pag-ibig ng Diyos, ang prerequisite kasi, o bago mo maranasan yung victory, o bago mo maranasan yung more than conqueror na experience, you must be stable or you must understand and rely first on the love of God. Amen? When you start meditating, understanding, knowing, and relying doon sa pag-ibig ng Diyos, alam niyo po, victory will follow. Amen. So, laging kasunod po ng pagkakaintindi mo sa pag-ibig ng Diyos, yung katagumpayan. Sabi po doon sa binasa natin, victory is ours. Yung victory po ay laging po mararanasan po natin. We are more than conqueror through Him who loved us. Amen. So, kapag ini-start mong minimeditate yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, pine-personalize mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, hindi yung sinasabi mo lang na, alam ko, mahal kami ng Diyos. Yung sinasabi mo na, alam ko, mahal ako. No? Sometimes, ang daling paniwalaan na mahal tayo ng Diyos, no? Pero ang hirap paniwalaan na mahal ako ng Diyos. Naintindihan niyo po yun? Ang daling sabihin, mahal tayo ng Diyos. Pero pag yung sasabihin mo na, mahal ako ng Diyos, ako mahal ako ng Diyos, naiinis nga ako sa sarili ko. Sometimes, ganun tayo, no? Ako mahal ako ng Diyos, yung ibang tao nga, hindi nga gusto yung attitude ko. Ako, mahal ako ng Diyos, ang dami ko mga failures sa buhay. Ako, mahal ako ng Diyos, ang dami pasaway pangalan ako hanggang ngayon. Amen? Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating kalagayan. Okay? Sa ating performance, sa ating mga ginagawa. Inibig tayo ng Diyos kahit nung tayo pa'y makasalanan. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, ito po, God demonstrated His love for us. Ibinigay niya si Jesus Christ para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. If you are questioning God, mahal ba ako ng Diyos kahit makasalanan ako? Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, God demonstrate His own love toward us in that while we were, ano po sabi doon? While we were still sinners. Ano pong ginawa ni Jesus? Christ died for us. Okay? Kaya kung iniisip mo na mahal ba ako ng Diyos kasi sinner ako? Kasi kaya ba akong mahalin ng Diyos kasi sinner ako? Kasi minsan kasi sa kakapanood natin yung mga drama sa buhay, no? Yung mga teleserye, yung mga title ng mahal mo pa ba ako? Siyempre parang yung mga napapanood natin na teleserye na mamahalin mo pa ba ako? Diba? Sometimes kasi, pag mahal kasi ng tao talaga, pag mamahal ng tao, nakadepende sometimes sa condition. Kumbaga, mahal kita kasi ganito ka, mahal kita kasi ganito ka. Eh, paano pag hindi na? Mahal kita kasi maganda ka, mahal kita kasi, paano ang kagandahan lumilipas? Amen? Kaya kung pipili ka ng, sabi po dito, amen. So sabi po dito, God demonstrates His own love toward us, that while we were still sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, sinimulan kang mahalin ng Diyos, hindi nung time na mabait ka. Amen. Sometimes, ang hirap paniwalaan. No? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng asawa natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng boss natin. Namamahalin tayo sometimes kapag ganito tayo, pag hindi ka na ganito, hindi na. Pero si Jesus, ang sabi doon,
God demonstrated His own love for us. Binigay niyo si Jesus kahit yung time na makasalanan ka. And never ask God, Lord, mahal mo ba ako? Kasi ang sagot dyan, kahit na makasalanan ka pa, iniibig mo kita. Amen. So yung confidence po natin everyday, amen, dapat po everyday alam natin na mahal mo ng Diyos. At ang mahal mo ng Diyos ay hindi na question, Lord, dapat ba ako, Lord? Mamahal mo ba ako? Ang question ng Lord, naiintindihan ko ba yung love mo para sa akin? Lord, paunawa mo sa akin yung love mo para sa akin. Sometimes, ang hirap unawain ng isip ng tao, ng limited na isip ng tao. Pero ang katotohanan ay hindi magbabago na ang pag-ibig ng Diyos ay laging nasa sa atin. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sumasama sa atin. At ang maganda sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi siya napapagod. Amen. Amen. Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Pag-ibig na hindi napapagod. Amen. Amen. Pag-ibig na walang pagod. Amen. Sometimes tayo, umaga pa lang, pagod na tayo. Amen. Minsan ganun tayo. Pag-isip mo pa lang sa umaga, pagod na agad. Parang pagod na agad, pero ang pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Alam niyo ba kapag naintindihan niyo ng pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa kada umaga? Kapag naintindihan po natin yan, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa kada umaga, gigising kayo at titingin kayo sa salamin, huwag kayong laging sariwa. Amen. Amen? Kapag tingin mo sa salamin, wow, fresh. Amen. Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos, hindi parang hindi mo naintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, pag-gising mo sa umaga, pag-tingin mo sa salamin, mukha ka na kagad pagod. Pagod agad? Wala pa nga. Amen. Pero pag naintindihan mo na pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa, amen, gigising ka, namingiti sa mga labi, may kutitap sa iyong mga mata, at may pag-asa sa iyong puso ng araw na to ay binigay ng Diyos. At alam ko ngayong araw na to, mararanasan ko yung pagpapala ng Diyos, pabor ng Diyos, pag-iingat ng Diyos, kagalingan ng Diyos, pagsama ng Diyos, presensya ng Diyos, dahil iniibig ako ng Diyos. Kaya pagpasok mo sa umaga, magugulat yung mga estudyante mo. Pagpasok mo sa umaga, magugulat yung boss mo. Paglabas mo sa kwarto, magugulat yung nanay mo. Wow! Fresh na fresh! Amen? Yung bang uutusan ka ng nanay mo, hindi ka na nakasimangot, sabi mo sa nanay mo, Nay, ano pagkatapos nito, ano pa? Kaya yung boss mo, pag inutusan ka ng boss mo, deadline pa next week, tapos mo na yun. Magugulat yung boss mo, meron naman na kaya. Kasi, boss, naiintindihan ko na iniibig ako ng Diyos. Kaya yung mga bagay na ini-stress ko, I am too loved and blessed to be stressed. I learned to understand that I am too loved, I am too favored, and I am too blessed para may stress ako. Amen. Yung mga ini-stress ko, bahala ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Pag hindi mo na kayang isipin, itulog mo. Amen. Kasi mapapagod yung isip mo eh. Amen. Pag hindi mo na kayang isipin kung paano gagawin mo, tulog mo na ito, bahala ang Panginoon. At sa araw ng bukas, sabi ng Biblia, laging sariwa ang kanyang pag-ibig. At laging ang tulong at ang pagsama ng Diyos ay lagi po nating mararanasan. Amen. Tapusin po natin, sabi po dito po natin tapusin, sabi po sa Romans chapter 8, verse 38 to 39. Basahin po natin. Romans chapter 8, 38. For I am persuaded that neither death nor life. Amen. Pag sinabi po natin persuaded, sabi po, ako ay naniniwala. Okay, ako ay convinced. Ano convinced? Persuaded. Ako ay persuaded. Ako ay persuaded. Ako ay naniniwala. Ako ay nakumbinse. Amen? Ano yung mga kumari nyo na magaling magkumbinse? Tara, ganito. Kumbinse tayo. Ano mo ba si Mare? Nakukumbinse tayo ng mga kumari natin tsaka kumpare natin dito. Mas magandang dito tayo magkumbinse. Sabi ko rito, I am persuaded that neither death nor life, amen, death nor life na to matindi na to, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come. Even yung mga bagay na paparating. Persuaded daw tayo, even yung mga bagay na paparating. Sabi po sa 39, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God. Amen. Which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Na tayo po
persuaded at naniniwala na anuman po yung mga kakaharapin natin, anuman yung ating nararanasan, hindi nito mahihiwalay ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, kasama ba doon sa lahat ng bagay yung pinagdadaanan mo ngayon? Amen? Kasama po. Amen? So, kasama po. No, lahat po tayo, iba po tayo ng pinagdadaanan. Pero kung bakit tayo nakakamiti? Kasi iba man tayo ng pinagdadaanan, pare-parehas tayong inibig ng Diyos. Amen? At alam natin na ang grasya at ang pag-ibig ng Diyos ay sapat. His grace is enough para po mapagtagumpayan yung mga challenges na meron po tayo. Bago po man tayo dumating sa mga challenges na yan, ang reminder at ang paalala ng Diyos para sa atin is, my grace is sufficient. Sapat ang grasya ng Diyos. Pastor, mas malaki yung challenges ko kung alam mo na. Alam mo po, mas malaki yung grasya ng Diyos. When sin abound, grace superabounds. Kapag lumalaki yung mga pagsubok at problema natin, mas higit na mas lumalaki ang grasya ng Diyos sa buhay natin. So instead, i-meditate mo, ganito, paano gagawin? Ano ba ng buhay ito? Start meditating, declaring, Lord, ngayong umaga, ngayong araw na to, alam ko, pupunuin mo ako ng pag-ibig, at alam ko na yung pag-ibig mo ay may share ko pa sa iyo. Amen tayo, mamaya, labas natin ng Diyos, ano ba yung init? Amen, ganun na kaagad tayo. Wala akong isang oras, naglabas pa na ng church natin. Ano ba yung walang masakyan? Alam niyo ba kapag naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, ako na nagbe-benefits po yung mga mahal natin sa buhay. Amen. Alam niyo kapag naranasan, kapag nakita ng mga mahal niyo sa buhay, yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin, sila na mismo magsasabi, Ma, Pa, ate, pwede bang sumama dyan? Amen. Yung bang kahit may problema, kasi ayun ang kalagayan ng mundo natin ngayon. They are looking for something na pwedeng pumawi ng kanilang mga dalamhati at mga lingkod. And alam natin na ang tanging Panginoon lang ang pag-ibig na nagdadalamhati nito. Amen, nagpapawi ng ating mga dalamhati. And maybe nasa mga testings tayo ngayon. Amen. Huwag kang matakot at mangangamba dahil yung mga testings na yan ay magiging testimony. Amen. Yan ay magiging testimony or avenue para mapakita ng Diyos na ang Diyos ay mabuti sa iyong buhay. At huwag kang mag-alala kasi hindi ka itatabla ng Diyos. Alam mo yung tumaya ka, tabla lang, yung baliktaya lang, hindi sisiguraduhin ng Diyos na hindi ka tatabla sa mga challenges na meron ka. Pagpapatagumpayin kayo. Ipapanalo ka na. Amen. At hindi niya ibabalik. Ito na sa original na kalagayan, kapag ang Diyos ang nagbalik, mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagbalik, amen, ng mga nawala sa buhay natin, ibabalik na ito ng mas higit pa. Amen. Alam niyo yung anniversary verse natin? Romans chapter 3 verse 20. And God who is able, sabi po na God is able to give us beyond we could ever ask or imagine. Ang Diyos na kaya magbigay ng higit pa. Huwag niyong tatanggalin yung higit pa sa Panginoon kasi laging ang Diyos pag nagbibigay ay higit pa. At huwag kang mag-expect na tabla lang. Lord, huwag lang akong malugi rito. Lord, tumabla lang. Hindi. Ang Diyos ay hindi Diyos ng panabla. Ang Diyos ng katagumpayan. Amen? Hindi kanya ilalagay sa buntot. Ilalagay kanya sa ulan. Hindi kanya ilalagay, hindi ka laging nasa baba. Tayo will come, ikaw na yung laging nasa ulan. Amen? Dahil anak ka ng Diyos. Amen? At naniniwala tayo, hindi tayo habang buhay mamumupahan. Tayo will come, tayo po ay magmamayari ng sarili nating lupa at sarili nating tahanan. Dahil anak tayo at iniibig tayo ng Diyos. Amen? Hindi tayo habang buhay sa kahit sa tuka, dating yung panahon na tayo po yung magiging pagpapala. Start meditating kasi yan po yung kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. So tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung ating worship team na tayo po ay sa mga pagkakataon ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah. So are we blessed today? Amen. So to pray natin, Lord, alam po yung aming narinig ngayon. Tapos man na yung preaching ni Pastor. Alam ko, pagdating ko sa bahay, kakausapin mo pa rin ako. Amen. Alam ko, sa